Hello mga boss. Kumusta po kayong lahat? Shout out po sa inyo mga bossing. Sana po maganda rin diyan ang inyong mga pananim. Ngayon mga boss, ang ibagi ko sa inyo, itong tungkol na mga boss sa insecticide. Last week, ang binagi ko sa inyo tungkol naman sa grouping ng fungicide. So ngayon mga boss, tungkol naman ito sa insecticide. Siyempre, yung insecticide ay kaagapay natin mga boss yan sa ating pagsasaka. Kasi kung hindi tayo gagamit ng insecticide, ay malamang kahit ikaw na yung pinakamahusay na farmer sa buong mundo, malamang hindi gaganda ang tanim, mahirapan. Lalo ka ngayon, ang dami mga piste na naglilitawan na kung minsan pati yung mga farmers nalilito na rin kung anong lason ba talaga ang dapat gamitin. So kadalasan dahil hindi natin alam kung ano lang yung display natin, kaya hindi na control. Kaya ang nangyari, sa halip na ang tanim ay gumanda, ay nasisira. So ngayon mga boss dito, ang ibigay ko sa inyo dito na mga insecticide. Unahin ko na ito mga boss ang ano ha, itong sa insecticide, itong group 6. Ang group 6 insecticide, mayroon ito siyang mode of action na GABA gated chloride channel modulator. So yun mga boss ang mode of action ng group 6. Ayon dito sa listahan ng IRAC or yung tinatawag na Insecticide Resistance Action Committee or IRAC, ito mga boss, meron sila ditong binigay na apat na active ingredients na kasama sa group 6 ng insecticide ayon sa pag-uuri ng IRAC. Dito sa group 6, ang number 1 sa listahan nila, ito yung abamectin. Pangalawa, ito yung imamectin benzoate at lipimectin at itong milbemectin. So, bali apat mga boss yan. Ngayon, ang common dito sa atin na madaling hanapin ito at kadalasan ito talaga yung nakikita natin sa market, sa mga agri-supply. Itong mga insecticide na may active ingredients na abamectin at imamectin. Yan mga boss yung madali nating hanapin ng mga uh, insecticide dito sa atin. So itong abamectin mga boss, kasama ito sila sa group 6. At ito nga yung kadalasan na ginagamit natin sa ating mga pananim na sili. Ito talaga yung common na ginagamit natin kasi nga ito lagi yung ginagamit natin para yung pangulot ng sili ay maiwasan. So dito mga boss, ito yung ano ang target ng mga insekto nitong group 6. Dito mga boss, ayon sa IRAC, dito sa Insecticide Resistance Action Committee, ang target na insekto o ng mga peste sa pananim natin, ang main target nito ng group 6, katulad nga ng spider mites, to spotted spider mites, rust mites, at Europide mites. So halos lahat mga boss ng uri ng mites, yan yung kinokontrol nitong mga active ingredients na kasama sa group 6. At ito pa, katulad pa ng Lepidoptera. So ito mga boss ang Lepidoptera term na mababasa natin sa mga lason. Pamilya ito mga boss ng uod. Katulad yan ng mga, yung caterpillar, mga uod, katulad ng bollworm, fruit, and shoot borer. Sa mga talong mga boss yan ha. At itong diamond backmoth or DBM. Mga ano mga boss yan, pamilya yan ng mga uod. Yung binabanggit dito na caterpillar. Yung nga yung bullworm, fruit and shoot borer, at saka diamond backmoth. Mga uod yan mga boss. At ito pa yung kinokontrol ng group 6, insecticide. Katulad mga boss ng leaf miners, thrips, aphids,
at whitefly. So sa group 6 mga boss, ito yung bigyan ko ng isang brand na common at sikat na sikat na ito. Alam na alam ito ng karamihan eh. Pero siyempre yung iba hindi alam eh. Sa group 6, ito yung sikat na sikat dyan na brand. Ito nga yung Agrimic. Kasi ang Agrimic ng Syngenta, ang active ingredients yan ay abamectin. So yan mga boss. Ngayon, sa mga baguhan, halimbawa gumamit tayo ng Agrimic mga boss, ay abamectin nga yan. At baka mamaya bumili pa kayo ng ibang pang-alternate nyo, ay iwasan nyo mga boss yung iba pa active ingredients katulad nga ng ibamectin benzoate, lipimectin, at milbimectin. So, kung gumamit na kayo mga boss ng abamectin, ay iwasan nyo na bilhin itong imamectin benzoate tsaka itong lipimectin at milbimectin. Kasi pareho lang sila mga boss. Isang pamilya lang sila ng lason. Kasi diyan nga nagkakaproblema yung kapwa natin farmers kaya sila kuminsan nahirap mag-control ng mga punggos at mga insekto. Kasi nga sa hindi nga maunawaan yung mga pesticide at hindi naman natin masisi kapwa natin kung hindi naman maunawaan kasi hindi naman lahat tayo may kakayahan na magsaliksik nito. Bumibili sila ng mga brand ng iba't ibang brand ng insecticide at fungicide. Ang akala nila magkakaiba, hindi na alam na yung pala nabibili nila ay magkakapareho na ng grouping. At yung active ingredients, tama magkaiba nga, iba yung brand. Pero, isang pamilya sila pala ng chemical. So, halimbawa, gumamit ka ng abamectin at nag-alternate ka ng imamectin benzoate, ay malamang mga boss, hindi makokontrol yung ano, hindi makokontrol yung mga broad mites o yung mga mites na yan at saka trips. Ay kasi may immune na po yan, ay magkapareho lang sila eh. Isang pamilya na sila ng lason. So yan mga boss, sana sa mga baguhan at mga viewers natin na matagal ng farmers. Sa pagsasaka kasi mga boss at sa paggamit ng mga pesticide, hindi po dito sukatan at hindi dito batayan ang pagiging matanda na natin ng pagsasaka. Kasi kahit na 100 taon ka na nagsasaka, pag hindi mo ito siya liksik ang tungkol sa mga pestisidyo, hindi po mawawasto ang pagsasaka talaga, lalo sa panahon ngayon. Lalo sa panahon ngayon, ang dami-dami mga insekto naglabasan, mga sakit ng tanim na hindi mo na maintindihan. At sa dami-dami rin ng mga variety ng mga pananim at kung ano-anong mga brand ng lason ang naglabasan. Na kung minsan nga, pati ako, nalilito at nahihilo na rin. Kung alin ba doon yung tama at magandang lason. Kasi sa dami-dami ba naman ng brand ng lason na yan, sa market na mabili natin, ay yung farmers talaga, kung medyo wala talagang ginagawang pagsaliksik, ay malilito mga boss. Talagang hindi matitino ang tanim. Ay mabuti sa panahon ngayon, marami ng mga katulad ko nagbablog, kahit paano, nakakapanood na yung kapwa natin sa Facebook o sa YouTube man, kahit paano, nagkakaroon sila ng idea, may natutunan. Ay kung katulad nung panahon nang ako nagsisimula magtanim, noong mga late 90s, ay walang internet mga boss noon. So mahirapan ka. Hindi mo talaga malalaman kung ano yung insecticide na dapat gamitin sa pananim. Lalo ngayong sa sili, pag inatake nga ng mites at nagkukulutan na, ay hindi naman siya kayang kontrolin ng ibang lason lang. Maliban nga doon sa mga nabanggit kong mga active ingredients ng lason at iba pa, na yun talaga yung may kakayahan mag-control. So yan mga boss, ito ngayon mga boss, bigyan ko kayo ng isang group naman ng insecticide na pwede nyo pang-alternate sa group 6 para maging epektibo talaga ang pag-control natin ng mga peste, mga insekto dyan sa ating pananim na sili at iba pa pananim natin ng mga gulay. Kung ano mga pananim natin, kahit palay. Ito mga boss ang ibigay ko sa inyo na pwede pang alternate para maiwasan yung pagka-immune ng mga insekto. Dito mga boss sa lista ng IRAC o itong Insecticide Resistance Action Committee, nagbigay sila rito ng tatlong active ingredients ng insecticide na kasama sa group 13. Group 13 ito mga boss. Ayon dito sa lista ng IRAC. Sa group 13, ito yung mga binigay na mga boss na active ingredients ng insecticide. Isa dito yung chlorpinapier,
dinitropinol, at itong sulfuramide. So yan, tatlo mga boss. So ito tatlong active ingredients mga boss, magkasama sila sa group 13. Iisa lang kanilang group. Itong tatlong active ingredients mga boss ng insecticide na ito na sa listahan ng IRAC, tatlong active ingredients na magkasama sila sa isang group. Dito nga sa group 13. So ang ano naman ito, ang mode of action, target site. At ito na mga boss ang target insekto ng group 13. Spider mites, two spotted mites, thrips, white flies, caterpillar, mga pamilyang uod, at itong diamond backmoth. So halos pareho lang sila mga boss ng pinapatay na insekto doon sa group 6. Kaya itong group 13, mainam ito para sa obserbasyon ko at paggamit ko ng mga lason. Sa ginagawa kong alternate sa lason, napapansin ko na mahusay ito sila na mag-alternate itong group 6 sa group 13. Kasi halos pareho lang yung pinapatay ng insekto. Pero magkaiba sila ng group at magkaiba sila ng mode of action. Kaya hindi ma-immune yung mga peste sa pananim. Katulad ng mga brood mites at white flies. Pag in-spray mo siya ng group 6 at nag-alternate ka itong group 13, na halos pareho lang ang pinapatay nilang insekto, hindi siya ma-immune kasi iba naman yung mode of action nitong group 13. At ibang active ingredients naman ito. Sa group 13 mga boss, ang pinakasikat na active ingredients, ito yung common at madali natin hanapin sa halos lahat ng agri-supply sa buong Pilipinas. Ito mga boss yung chlorphenapir. Ang brand niya ito sa market, ito nga yung Kutitso. Kaso lang medyo mahal ito mga boss ang Kutitso. Mayroon naman ibang brand nakapareho ang Kutitso na mas mura. So bahala na kayo maghanap-hanap niyan mga boss sa inyong mga lugar. Kung ano yung brand na insecticide nakapareho ng Kutitso ang active ingredients para makatipid naman tayo. At kakaibang action itong group 13. Mas malakas sa action ito kumpara sa group 6. So yan sa mga boss natin, mga baguhan ng mga boss. Base sa aking pagsaliksik at paggamit ng pesticide, lalo ito insecticide, para sa akin, ang combination at pag-alternate ng group 6 at group 13 insecticide, napakahusay mga bossing. Kaya kung mapapansin yung mga pananim namin, mga pananim ko, mga sili, at iba pang pananim, yung dahon hindi siya nasisira ng mga insekto. Kasi nga yung ginagamit ko insecticide, tumpak. Kaya kahit na ako, madalang na ako mag-spray mga boss. Hindi ako madalas mag-spray sa aking tanim na sili. Kaya lang ako nag-spray ng pagitan 4 na araw kung kinakailangan at talaga ang insekto makulit. Halos talagang walang katapusan. Saka lang ako nag-spray ng ganun kadalas. Pero hindi pa yan maraming beses. 1 hanggang 2 beses lang yan. Sa normal kong pag-alaga talaga ng mga pananim ko, lalo sili nga, bihira ako mga boss mag-spray. Halos minsan 10 days. Pinaka-maiksi kong interval, 1 linggo. Minsan 10 days. Naranasan ko pa minsan 2 linggo bago ako mag-spray ulit. Kasi itong mga ginagamit ko ng mga laso naman, mga systemic naman yan. Ito sa group 6 at saka ito sa group 13. O pwede rin pang-alternate dito sa group 6 at saka group 13 yung group 12A. Ibang mode of action din yon. Pwede rin siya pang-alternate dito mga boss. Kasi maraming group ng lason na may kakayahan talaga mag-control ng mga insekto sa sili. Tulad yan ng mites, mga brood mites na yan. Maraming lason mga boss. Maraming group ng insecticide o may kakayahan dyan. Ngayon, itong binigay ko sa inyo mga boss ng mga brand, ano lang mga boss yan, halimbawa lang, na para magkaroon lang kayo ng idea. Masabi halimbawa, tulad yan ang sabi ko, Titso, edi may idea kayo na, o maghanap kayo ng kapareho niya ng active ingredients na ibang brand na mas mura. Di ba? Para makatipid. Kasi ako ganyan din ako kuminsan eh. Kuminsan, lalo pagka medyo bagsak presyo yung mga gulay, sa halip na bibilihin ko yung mahal na brand, doon ako sa mura na pareho lang sila ng active ingredients ng mamahalin.
Eh, kasi nga kung mura ang gulay, bibili ka pa ng mamahalin, eh, di ala, lugi lalo. So, sana sa mga baguhan at mga viewers namin sa YouTube na palagi natatanong kung paano ba kontrolin ang mga pagkukulot ng sili na yan na dulot nga ng mga insekto at ganoon din sa pagkontrol ng lapnos. Mga boss, nung nakaraan linggo, in-upload ko na video tungkol naman sa fungicide. Nagbigay ako doon ng halimbawa ng dalawang grouping din ng fungicide para magkaroon lang kayo ng idea mga boss. Ngayon, bagaman yung mga video na upload ko, bagaman hindi talaga yan ang kumpletong paliwanag dyan. Kasi mga boss, napakahaba naman kung naku eh, napakalawak mga bossing ng saklaw ng mga fungicide, insecticide. Kung ito eh, ikwento ko sa inyo, ay baka maghapon na hindi ito matatapos mga bossing. Ang lawak ng saklaw ng, ano, ng mga pesticide. Pagtungkol sa grouping na ito ng lason ng pag-usapan natin mga boss at mga mode of action, ako po ang haba. Ay ngayon nga, itong mga sasabi ko sa inyo, parang kinakat-cut ko na nga para mapaikli lang yung video natin. At ayan mga boss, nilagay ko sa screen yung ano, para mababasa nyo, yung screenshot. Sa ginawa ko research. Para mabasa nyo at kahit paano magkaroon kayo idea. So yun mga boss, sana sa video ito nakatulong sa inyo, lalo sa mga baguhan. Pag may binabanggit ako ng mga brand ng insecticide, may mga marami nagko-comment na, sir, saan ba makakabili niyan? Ganito lang ginagawa ko ngayon mga boss. Sa bawat ginagawa kong video ngayon at nagpapakita ko sa inyo ng mga brand ng mga fungicide, insecticide at kung ano pa ginagamit namin, sikapin nyo lang mga boss na tingnan lagi sa description ng video at halos lahat ng mga video kong huli ngayon in-upload, nandyan mga boss nakalagay na yung link ng store sa Shopee kasi dyan kami bumibili rin. Habang nanonood kayo mga boss ng video ko, makikita nyo sa screen, lumalabas dyan yung magdi-display yung product. Nakalagay dyan, shop now. So pwede nyo mga boss yan i-click para madirect na kayo mismo sa store na kung saan doon kami namimili ng mga ginagamit namin. Katulad yan ng insecticide, fungicide, mga foliar, plastic mulch, seedling tray, yung ano, yung plastic mulch puncher, yung pangbutas ng plastic na nabibili naman sa AgriSupply at saka sa Shopee. Kung galing nyo lang mabos sa tingnan dyan sa description lagi ng video at doon ko nilalagay yung link ng mga store na binibilihan namin. At dyan sa screen mabos ng cellphone nyo habang nanonood kayo ng video ko, nagdi-display na po dyan, makikita nyo na yung product dyan. I-click nyo lang mabos para hindi kayo mahirapan. Kasi marami talaga nagtatanong eh, saan ba nakakabili niyan? Saan ba mabibili? Minsan nga, iba natin viewers, akala ako nagtitinda ng mga lason, ng mga product. Kasi saan daw ba sila makakabili? Minsan yung mga ano, mga seeds ng sili, saan daw ba ako bumibili? Ito mga video kong huli ngayon mga boss, halos lahat ng video ko, nakatag na dyan mga boss sa video mismo, ang link ng mga product na pinapakita ko sa video. Para yung mga viewers namin, hindi na kayo mahirapan kung saan pa hanapin. Magtatanong pa kung saan. Habang nanonood kayo mga boss, i-click nyo lang yan. O habang nanonood kayo ng video, o di, namimili kayo sa Shopee. So yan mga boss ha, dun sa mga viewers namin na palagi nagtatanong. Kasi yung mga video ko mga nakaraang araw nga, hindi ko na binabanggit na nandyan nakalagay. Eh, meron pa rin nagko-comment kung saan daw makakabili. So, sana sa mga boss natin, mga baguhan, na mga nagtatanong mga boss, nandyan na mga boss sa video. Hindi nyo na kailangan pa mag-comment kung saan makakabili. Habang nanonood kayo ng video, makikita nyo dyan mismo yung product naka-display sa screen at nandyan yung link. I-click nyo lang mga boss. So yan mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye-bye.